Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led thereto, Mr. President. Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusupina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o supina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang statement of contributions and expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa poll sa Kongreso? Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They just have to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers
Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? As we speak, the country's heat index is at its peak. But the Filipinos' anger burns hotter. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. Sa Barangay Mercado, sa bayan ng Hagonoy, Bulacan, ang baha ay bahagi na ng buhay. Wala nang ginawa ang mga estudyanteng pumapasok sa eskwela, mga namamalakayang pumapalaot at manggagawang araw-araw kumakayod, kundi lumusong at maabala sa hindi masawatang baha. Sabi nga ng isang residente doon, kung pinag-aralan lamang ang pinaggagawa nila, hindi kami magdurusa tulad nito. Sawang-sawa na kami. Habang sila ay nakahiga sa kama, kami ay nakahiga sa tubig baha. Sa kasamaang palad, magpapatuloy pa rin ang siklo ng paglilimas, paglusong, at pagbubuwis ng buhay at kabuhayan ng mga taga-Barangay Mercado tuwing sasapit ang tag-ulan. Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ang kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. Paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos na itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. May mga individual rin na pilit na nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano'y pinipigilan naming pagsalitain si former Congressman Saldico. Nais ko pong linawin, Mr. President, distinguished colleagues, na inimbitahan ng komite at inisyuhan pa nga ng show cause order at subpoena si Mr. Saldico. May nagmamagaling pa na dapat daw ay hayaan si Mr. Saldico na maglabas ng apostilled affidavit o lumahok sa pamamagitan ng Zoom meeting. Si Ginoong Saldico ay hindi nagpapadala ng anumang request sa komite para humiling na accommodation para sa isang virtual meeting mula sa loob ng Philippine Embassy. Sa katunayan, ako pa nga ang unang nagmungkahi na maaring pag-aralan ang posibilidad na magtungo siya sa embahada upang doon magtestify sa pamamagitan ng Zoom habang under oath. Subalit, ang ating kasamahan mula sa minorya na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mismong nagpaalaala at nagbabala
laban sa hakbang na ito. This caution makes sense, Mr. President. Kung siya ay nag-testify sa loob ng Philippine Embassy at mapatunayang nagsisinungaling at ma-cite in contempt of the Blue Ribbon Committee, kaya ba siyang ipakulong o i-detain ng embahada sa loob mismo ng kanilang gusali? Dahil dito, Mr. President, ang tanging paraan lamang upang tanggapin ng komite ang mga pahayag ni Saldico ay ang pagbabalik niya sa Pilipinas at personal na pagdalo sa pagdinig. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos, hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitahan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung Apostle John statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo?